Hala, ay naandyan pala kayo. Ay ako po ay nangangabote. Ay din po sa aming probinsya ay marami pong kabote. Ay kung gusto nyo pong makita, ay di samahan nyo ako. Tara na. Eh ako kay hindi pa nakahilamos. Eh tinanghali ako ng gising eh. Ako'y nag-set ng alarming alas 4 para maaga akong mangangabote. Eh tinanghali ako ng gising, hindi ko nadinig. Eh baka ngayon eh naunahan ako sa patubuan nitong kabote. Pero nakakuha na ako ng isa. Ay, hindi ko lang alam kung ako'y naunahan na. Bay, halika kayo at samahan nyo ako. Tara. Mahirap yung tanghali ng mga ngabote. Ay mabuti na lang at wala pa akong nakikitang bakas na ako ay naunahan na. Hindi ko lang alam. Pero kumulog at kumidlat naman kagabi. Ay bakit parang tila wala. Ayun, meron akong nakitang isa. Ito. Sagay dalawa na. Kaya hanap pa tayo. Ayun. Nasa ilalim ng mga sukal. Napakaliit. Pwede na pagtiyagaan. Ay mukhang kukunti ang makukuha ko ngayon. Hanap pa tayo. Ay malalim. Magulang na. Puro kagat. Mayroon talagang nakauna sa akin. Puro kagat na ito ay. Buti naman na tiniraan pa ako. Ay nako, ang dami. Ano ba yan? Meron pa doon. Saka doon. Ay tsak pong masisiyahan kayo dito. Bagay di gamot. Talay makabuhay. Yan. Oh. Ang dami. Kayo po at kukuha ako ng lalagyan. Tuwing tag-ulan po ay napakarami na rin sa bukid. Tumutubo po dito sa Pusngo. Ay lalo na po at kumulog at kumiklet sa gabi. Ay asahan nyo pong maraming tutubong ganito. Ere po napakasarap. Ay pag natikman nyo po aray, parang nakabura. Ay kami pong magkakapatid noon nag-aagawan din sa ganito pong bungol. Abay pag kami kumakain at nakita ng tatay kung nag-aaway kami dyan sa bungol,
Aba, kahit po nasa harap po ng kainan ay napapalot po kami ng walis. Eh samahan niyo po ako, hanap na po tayo sa iba. May naiwan pa pala din eh. Ay maliit. Ako gaya mayroong ikukwento sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam ay kung saan daw po nagmula itong kabuti. Ikukwento ko po sa inyo ito. Ay marami po akong nagiliw at natuwa yung nagkwento ako tungkol sa alamat ng kabuti. Abay, at halik ikukwento ko po rin sa inyo. Noong unang panahon sa malawak na kagubatan ay may isang matandang ermitanyo na ninirahan sa paanan ng bundok. At dahil hindi na niya kayang magbungkal ng lupa at magtanim, ay umasa na lamang siya sa pagkain tulad ng mga prutas at mga bungang kahoy. At dahil nga sa panahon ng tagulan ay nananatili na lamang ang matanda sa kapirasong yungib na kanyang kanlungan. Bumuhos ang ulan ng 9 na araw at 10 gabi. Nakaramdam ang matanda ng matinding gutom at hindi sumapat ang kanyang naimbak niyang pagkain. Kaya nung tumila ang ulan sa ika-11 araw ay naghanap siya ng kanyang makakain. Subalit lumipas ang mahabang oras ng paghahanap ay wala siyang natagpuang pwedeng makain. Dahil sa matinding pagod at gutom ay ninais niyang magpahinga at labis ang paghihinagpis. At ganito po ang kanyang sinabi. Ay, Ama Diyos ko, mahabang langit at aking mga kaibigan na naniniraan dito sa burol, sa bundok at kapatagan. Ano ang aking kakainin ngayong panahon ng tagulan? Sa salilang aking pagkagutom ay walang pangsilid. Sa sikmura ko kumakalam. Ayon, at biglang nagdilim ang kalangitan at kumulog at kumidlat na ang bagay na iyon ay maisiwalat ng matanda. Isang maliit na tinig ang narinig ng matanda at hinanap niya yaon. At nakita niya ang isang maliit na nilalang na nakaupo sa isang malaking umbok ng lupa. Kung tawagin niya yon ay punso. Ganito po ang winika ng isang maliit na nilalang. Iyon, at tumubunga araw-araw ang mga bagay na sobra pa sa pagkain ng matanda sa araw-araw. Kaya lubos ang pasasalamat ng matanda at ganito ang kanyang sinabi. Maraming salamat, aking munting kaibigan. Dahil dito ay maiibsan ang gutom ko sa araw-araw. Labis akong nagagalak at ang ligaya ko ay umaapaw. Maraming salamat kay buti mo.
kabuti mo, munting kaibigan. Iyon, kabuti mo. At mula noon ay kabuti ang tawag sa mga tumutubo dito sa punso kapag panahon ng tagulan. Yun, sana maibigan ninyo ang aking maikling kwento. Malinis lang ng ayos eh. Sarap nito. Napakalaking pusmo ni Re. Ipuno ang lalagyan ko eh, napakaliliit. Tara. Ayun. Ay, ang lapad eh. Oh, ang lapad. Aba, ay mas lalo ring malapad. Malalim laang ang tanin ang kuan tubo. Ay, ang haba eh. Ay, hanap pa sa iba. May amag na. Ay, mayroon pang anak. Nadamay agad, maliit pa. Eh, dito naman, eh, tinabasan ko ito kahapon eh. Marami akong nakuha. Ayan na po at nabubulok. Eh, ngayon ay wala. Ayun, iamag na rin. Meron pang isa. Napakaliit. Eh, pagtsagaan ko na. Ayan. Oh. Eh, huwag kayong madadala. Nasamahan nyo ako. Ay, tsak. Naman makakakuha tayo ng kabute. Ay, subukan nyo ito. Matikman. Ay, para kayong nakatungo sa kasalan. Ayun, oh, may bungol. Ay, ito na gustong gusto ko. Kahit maliit yan eh. Ay, maluda pakalutong. Ay, tayo umuwi na. Iapaw na ang lalagyan ko. Bukas na lang ulit ng maaga.
agahan nyo lang ang gising at di ako'y samahan nyo. Apaw na ito eh. Tara na, uwi na tayo mga kaibigan ko. Nandito tayo sa loob ng gubat.